Ngumiti si Sarah. Mr. De Vera, nakapag-file na tayo ng annulment, hindi ba? At para sa akin, hiwalay na tayo. Kaya wag mo na akong istorbohin pa. Pagkatapos noon, pinatay niya ang telepono. Mas lalong naging malamig ang mukha ni Zephyr matapos ng tawag na karating na sina Sarah at Rivera. Nagalis siya ng kanyang seatbelt at lalabas na sana siya nang tanungin siya ni Marlon. Pinababantayan ka ba ni Zephyr sa mga tauhan niya? Hindi naman ito pagbabantay talaga. Umupa lang siya ng 2 katulong sa bahay. Kaya tatawagan siya kung may mangyari. Hindi tinago ni Sarah kay Marlon ang katotohanan. Nag-isip si Marlon ng ilang sandali. Paano kung ganito, umupa ako ng 2 katulong para kay Tito. At dapat palisin ang 2 inupahan ni Zephyr sa bahay. Palagi sila nagbabantay at wala ka ng kalayaan. Medyo nagulat siya at pagkatapos ay niyuko ang kanyang ulo. Hindi, Kuya Marlon, ayaw ko istorbohin ka. Aalisin ko ang 2 katulong sa bahay pero kaya kong makahanap ng mga bagong katulong. Ako nang bahala doon. Okay, hindi siya pinilit ni Marlon ngayon ang unang araw ng trabaho mo na medyo malaya ka na. Sana'y magkaroon ka ng masayang araw. Kuya Marlon, sana maging masaya rin ang iyong araw. Ngumiti si Sarah at pumasok sa loob ng studio nila. Pagkapasok niya sa loob, lahat ng empleyado ay naroon. Si Rebecca ay nakasuot ng light color na damit at namimigay ng mga red envelope sa mga empleyado. Chinese ito at naniniwalang kapag Chinese New Year ay nagbibigay ng biyaya sa iba. Nang makita ito, kumuha rin siya ng mga red envelope upang ipamigay. Pareho silang mga boss at ang bagong taon ng mga Chinese ay nangangahulugan ng bagong atmosfera. Kaya gusto nilang bigyan ng magandang kapalaran ng mga empleyado. Matapos ipamigay ang mga red envelope, sabay silang umakyat. Tinanong siya ni Rebecca. Nakapag-file ka na ba ng annulment kay Zephyr? Oo, tumango si Sarah at umupo sa kanyang upuan. Totoo ba na itong pagkakataong ito? Totoo, matatag na sinabi niya. Pumayag ang parehong pamilya at naghiwalay sila. Sa kabuuan, tapos na ang usapan. Abala siya buong araw at kumuha ng kaunting oras para tawagan ng kanyang ama. Napaalisin ng 2 katulong nila sa bahay na nagmula kay Zephyr. Pumayag si Rogelio. Hindi nagtagal tumawag si Zephyr sa kanya. Bakit mo pinalayas ang 2 katulong na yon? Puno ng hindi pagkakaintindi ang boses nito. Ngumiti siya. Siyempre, dahil nagbabantay sila sa akin. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, papayag ka bang magkaroon ng ganitong katulong? Sinasabi sa ibang iyong kinaroroonan buong araw. Sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang ang katulong na yon? Para kung may surveillance camera sa bahay patungo sa'yo? Sinabi niya ang totoo niyang nararamdaman sa lalaki. Sumagot si Zephyr. Hindi naman sila makakasama sa'yo. Pinapadala nila sa akin ang iyong kinaroroonan anumang oras. Ito ay para sa iyong proteksyon. Kung sakaling magkaroon ng aksidente sa'yo, may makakapagbigay alam ba sa akin? Mr. De Vera, sinabi ko nang hiwalay na tayo at hindi ko kailangan ng iyong proteksyon. Gusto pang magsalita ni Zephyr, ngunit pinutol na yun ni Sarah. Mr. De Vera, bakit parang wala kang ibang ginagawa ngayon? Ngayon ilang tawag nang natatanggap ko sa isang araw buhat sa'yo. Nakakainis na. Nakakairita. Nawawala na siya ng pasensya sa lalaking ito. Bumagsak ang mukha ni Zephyr at pagkatapos ay nawala ang tawag. Napakadilim ng kanyang anyo. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng trabaho ng gabing iyon, umalis si Sarah sa studio na may dalang bag. At muli niya nakita si Zephyr sa kabila ng kalsada. Ang matangkad na figura nito ay nakatayo sa ilalim ng ilaw ng kalsada. Mukhang malamig at kaakit-akit. Na makita ito, kumulubot ang mukha ni Sarah. Bakit nandito na naman siya? Bago siya makapagsalita, lumapit na si Zephyr. May oras ka ba ngayong gabi? Maghapunan tayo't mag-usap. Wala akong oras. Ano pang meron ngayong gabi? Saan ka pupunta? Nang marinig ang pagtanggi niya, hindi umalis si Zephyr. Tinignan niya ito at ngumiti. Mr. De Vera, hindi ako kasing walang ginagawa mo. Busy ako. Isa pa, naghanda na ng hapunan ng pamilya ko at naghihintay sa akin na umuwi. Gusto ko umuwi at maghapunan kasamang ama ko. Makapagpahinga ng maayos, matulog. Pagkatapos nito, lumakad siya paiwas dito para pumara ng taxi. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay, nagbagong mukha niya at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Dahil dito, nahulog siyang muli sa mga bisig nito. Nagsalita si Zephyr na may paninindigan. Huwag kang tumawag ng taxi, ihahatid kita pa uwi at mag-usap tayo sa daan.
Hindi magandang pwesto ni Sarah, nakahawak sa kanya si Zephyr. Baka ma-out of balance siyang bigla. Nais niyang alisin ngunit may 2 buwang sanggol na nasa kanyang tiyan. Naging malamig ang kanyang mukha at tinapunan niya ng galit na tingin ang lalaki. Zephyr, adik ka ba? Tinanggihan na kita at hinila mo pa ako. Paano ko matumba ko? Hindi ka matutumba, hahawakan kita. Sagot ni Zephyr na parang napaka-normal lang. Napaungol na lang siya at paasik na nagsalita. Basta't huwag mo kong hilahin. Nais lang ako. Huwag mo kong istorbohin tapos magpapanggap kang tagapagligtas. Hindi ko kailangan yan. Pagkatapos nito itinulak niya ito palayo at nagpatuloy sa pagtawag ng sasakyan. Medyo may galit sa mukha ni Zephyr at malungkot siyang nagsalita. Kung ayaw mong ihatid kita, sasakay ako ng taxi pa uwi kasama mo. At mag-usap tayo sa sasakyan. Ang ibig sabihin nito ay kung hindi siya susuko, susundan pa rin siya ni Sarah. Nakadama ng pagkasuklam si Sarah at naging malamig ang kanyang mga mata. Wala ka bang dangal? Hindi mo ba naririnig na tinanggihan ka na ng iba't ayaw makipag-usap sa'yo? Naging malamig din ang mukha ni Zephyr. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Pag-usapan ng ano? Tungkol kay Marlon na naman? Alam na niya ang sagot sa kanyang isipan. Dumating si Marlon sa villa kaninang umaga at sinundang pinuntahan siya ni Zephyr ngayong gabi. Lahat ba ng lalaki ay ganito? Noong hinahabol-habol ng mga asawa nilang babae, binabaliwala. Ngayon namang sumusuko ng mga babae saka maghahabol. Ngayon na sila hiwalay na, saka pa lamang ito nagsisimulang mag-alala at mag-isip ng ayos para sa kanya. Ito ang nakakasuklam na ugali ng mga lalaki. Matapos baliwalain ng mga asawa, saktan at pahirapan, saka magpapakita ng pagmamahal kapag umayaw na sa kanilang mga to. Nagmamakaawa na lang siya. Sinabi ko na, please naman, nakapag-file na tayo ng annulment. Wala kang pakialam kung sino mga kaibigan ko at kung sinong kasama ko. Mag-ingat ka sa sarili mo, Mr. De Vera, at huwag nang tanungin ng iba palagi ng tungkol sa akin. Wala ka ng karapatan at wala akong obligasyon na makipagtulungan sa'yo. Noong panahong sinaktan mong damdamin ko, hindi mo malang ako naalala. Para saan pa itong ginagawa mo? Ibinaba ni Zephyr ang kanyang mga mata upang tignan si Sarah. Magsasalita na sana siya na may magsalitang boses mula sa kung saan. Sarah, ibinaling nila ng sabay ang kanilang paningin at nakita si Marlon na nakasuot ng light gray na suit at bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang gwapong mukha ay malamig at kaakit-akit. Lumapit siya sa tabi ni Sarah na tila hindi nakita si Zephyr. Ibinaba ang kanyang ulo at may hinahong sinabi, inutusan ako ng papa mo na dumaan sa inyo para sa dinner at sunduin kita dito. Kaya pala, tumango siya. Sige, umuwi tayo magkasama. Tamang-tamang pagdating ni Marlon para tulungan siyang makaalis sa pagkakaharang sa kanya ni Zephyr. Gusto sana niyang sumakay sa sasakyan ni Marlon, ngunit tumayo si Zephyr sa harap nila. Ang madilim na aura nito ay nakakatakot na para bang nagmula sa impyerno. Parang kaya nitong ibaliktad ang mundo dahil sa nakakatakot na enerhiya na lumalabas dito. Sino nagutos sa'yo na isamang aking asawa? Tumingin si Zephyr kay Marlon. Malamig ang kanyang gwapong mukha. Ngumiti ng bahagya si Marlon na may tono ng pang-uuyam. Naalala ko na may isang babaeng nagngangalang Marie Cristo na nakatira sa villa mo. Mr. De Vera, kung tinatago mo yung mahal sa buhay sa bahay mo, bakit hindi mo hayaang umalis ang iyong ex-wife? Nakakasakit ka naman ng damdamin ng iba. Hindi mo ba yun alam? Sinabi niyang si Marie Chris ang mahal ni Zephyr at si Sarah ay ex-wife na lang. Gumising to kay Sarah. Tinas niyang kanyang ulo at sinabi kay Zephyr, Oo, Mr. De Vera, mas mabuti pang umuwi ka ng maaga para samahan ng iyong kapatid na may sakit kung hindi magkakasakit na naman siya. Habang nag-uusap tayo at kailangan mong magmadaling umuwi na talagang nakakapagod gawin. Hindi ko siya mahal. Binigyan din ni Zephyr na may malamig na mukhang sinabi ni Marlon. At saka hindi pa kami ganap na hiwalay ni Sarah. Sa legal na aspeto siya pa rin ng aking asawa. Kapag parehong gustong magkasama ng 2 panig, yan ang tinatawag nating mga legal na mag-asawa. Kung ang isang panig ay ganap na ayaw bigyang pansin ng isa, may tuturing na lamang itong pang-aabala. Pangwawasto ni Marlon. Si Mr. De Vera isang tunay na maginoo. Hindi ba dapat hindi siyang nagabala ng isang babae? Ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sinabi ni Sarah kay Marlon, Kuya Marlon, tara na. Ngunit tinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at ayaw siyang pakawalan. Sinabi niya dito, Mr. De Vera, pakibitawan ng kamay ko. Gusto ko nang umuwi. Totoo bang sasama ka sa kanya? Tinitigan niyang maputing mukha ni Sarah at halos sumambulat ng galit sa kanyang mga mata. Tumango ito.
Oo, gusto ko sumama sa kanya. Gaya ng ginagawa mo sa pinakamamahal mo si Marie Chris. Nakunot ang noon ni Zephyr at halatang hindi siya masaya. Parang binaliwala mong mga sinabi ko sa iyo dati. Sinabi ni Zephyr sa kanya na si Marlon de Vera ay hindi simpleng tao at pinaalalahanan siyang huwag lumapit dito. Ngunit hindi kailanman nakinig si Sarah pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Agad siyang lumapit kay Marlon. Pareho na silang single ngayon at mukhang nagsisimula na mag-date. Sa huli sumama si Sarah kay Marlon pauwi. Sa rearview mirror nakatayo si Zephyr sa kalsada at papalayo ng papalayo ang kanyang figura. Medyo wala sa sarili si Sarah. Sinulyapan siya ni Marlon, nakabitin ang mahabang buhok sa kanyang muka at may kakaibang lungkot sa kanyang ekspresyon. Malungkot ka ba? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Hindi, iniisip ko lang kung bakit hindi natatapos ng tahimik ang isang relasyon. Normal lang yan, may pagka-possessive ang mga lalaki. Ngumiti ito, tinitigan ni Sarah ang kasama at malalim ang mga mata ni Marlon. Mahirap siyang mabasa. Palaging mahinahon at maginoo, bihira siyang makitang nagagalit. Pagdating nila sa bahay, ipinarada nitong kotse at pumasok na silang dalawa sa loob. Nasa bahay na si Rogelio, nakangiting bumati ito sa kanila. Nandito na kayo? Tara, kumain na tayo. Sabay silang tatlong pumasok sa dining room. Ang mga orihinal na kasambahay ay nagtanggal na sa trabaho at ang mga kasambahay na nag-aayos ng mesa sa kusina ay bago lamang na-hire. Isang masaganang hapunan na nakahain sa mesa. Gutom na si Sarah kaya umupo siya at kumain ng isang piraso ng hiwa ng steak. Laking gulat niya at tumingin kay Rogelio. Papa, ang luto na bagong kasambahay ay napakasarap. Bukod dito, ito ay lutong gaya ng pagkain Greek Hotel na lubos na naaangkop sa panlasa niya. Ngumiti si Rogelio at sinabing, salamat kay Marlon. Kaninang hapon, sinabi ko sa kanya na gusto kong palitan ang mga kasambahay at sinabi niya na may kakilala siyang kasambahay na marunong magluto ng pagkain gaya sa Greek Hotel at nagtanong kung gusto ko itong ipakilala sa atin. Kaya pinapunta kong kasambahay na yun dito. Hindi ko inasahang hindi lamang siya marunong magluto ng pagkain mula sa Greek Hotel, kundi masarap talaga siyang magluto. Tumingin si Rogelio kay Marlon na may paghanga. Marlon, maraming salamat sa'yo. Tito, malit na bagay lang ito. Hindi kailanman tumatanggap ng papuri si Marlon. Palagi may banayad, nangiti at nakipag-toast kay Rogelio. Bago uminom ng konting alak, mas lalong natuwa si Rogelio sa ganitong klaseng manugang. Sa wakas, hindi na siya kasing lamig ni Zephyr. Ang pangunahing dahilan ay may pagitan na order sa kanila ni Zephyr dahil sa nakaraan. Hindi sila magkakasundo kailanman, ngunit iba ang kay Marlon Alba. Magaan niyang nagagawa ang mga bagay na nais niya. Hindi siya naiilang. Matapos ang hapunan, naglaro ng chess sina Marlon at Rogelio. Naupo ang dalawa sa sala at paminsan-minsan may naririnig na tawanan. Narinig ni Sarah ang tawanan nila. Sumandal siya sa bintana at naisip. Matagal na niyang hindi nakikita ang tatay niya na ganito kasaya. Yung totoong tawang ibinibigay. Kinabukasan bumaba siya mula sa itaas at nakita si Marlon na nakatayo sa bakuran. Nabigla siya sa lalaki. Kuya Marlon, hindi ka ba umuwi kagabi? Napansin niyang suot pa rin nito ang mga damit nito kagabi. Ngumiti ito at sinabing, uminom ako ng konti kagabi kaya pinayagan ako ni Tito na manatili sa guest room. Sana okay lang yun sa'yo. Bigla na lamang naging malapit na magkaibigan sina Marlon at ang kanyang ama. Sa kabila ng mga agwat ng kanilang edad, umiling siya. Hindi, maaga ako natulog kagabi at hindi ko narinig ang mga boses nyo. Okay lang yon. Mabuti naman. Ngumiti ito tumingin sa tanawin sa bakuran. Walang masabi si Sarah. Matapos tumayo ng sandali, balak na sana niyang bumalik sa loob. Sarah, biglang nagsalita si Marlon. Huminto siya at lumingon. Ang kumpanya namin ay magdaraos ng design competition. Iimbitahan ng Rivera sa oras na yon. Pupunta ka ba? Tinitigan siya ni Marlon ng tahimik, tila naghihintay ng kanyang sagot. Ngumiti siya. Siyempre, kung may invitation letter, tsak na pupunta siya. Kung makakakuha siya ng atensyon, magkakaroon na pagkakataon ng Rivera na makilala. Kita-kits, ngumiti ito sa kanya. Ngiti na lang din ang ibinigay niya sa kaibigan. Sa meeting ng De Vera Group, nakasuot ng itim na suit si Zephyr at nakaupo sa pangunahing upuan na tahimik. Ang Vice President na naglahad ng kanyang mga layunin para sa bagong proyekto ay nagsasalita ng papahina dahil sa malamig na ekspresyon ni Zephyr. Bakit ang hina mo magsalita? Hindi ka ba nag-almusal? Sinulyapan siya ni Zephyr ng matalim na tingin. Natakot si Mr. De Dios at bahagyang nanginig. Nausap ang mga taong nagbubulungan. Masama ba ang mood ng President De Vera? Parang seryoso siya ngayon.
Yan ay dahil sa mga problema sa pamilya. Sinabi ni Rexon na nakaupo sa isa sa mga upuan ng walang pakialam. Pagkatapos ng meeting, isa-isa nang lumabas ang mga tao. Si Zephyr ay nanatili pa rin sa pangunahing upuan. Dahan-dahang lumapit si Rexon at huminto sa harapan niya. Pinsan, masama bang mood mo? Malamig siyang tinignan ni Zephyr at hindi siya pinansin. Ngumiti siya at sinabing, Pinsan, narinig ko na si Marlon Albay nagpalipas ng gabi sa bahay ni Sarah kagabi. At hindi ko alam kung hanggang saan ang kanilang narating. Sa ngayon, iniisip ng pamilya de Vera na maghihiwalay ng dalawa kaya maaari na niyang salangin si Sarah. Lalong bumagsak ang mukha ni Zephyr at tumingin siya kay Rexon ng malalim. Nagpadala ka ba ng tao para bantayan siya? Sa kabila ng malamig na ekspresyon ni Zephyr na natiling kalmado si Rexon at lalong lumalim ang ngiti nito. Hindi, binabantayan ko si Marlon. Alam mo naman na gusto siya ni Mariel, kaya kailangan ko siguraduhin kung meron siyang ginagawang mali kay Mariel noon. Kaya ikaw ang kumuha ng mga litrato sa Subic? Ang mga mata ni Zephyr ay puno ng misteryo. Hindi ba normal lang yon? Nakikipagkita si Marlon sa ibang babae na hindi alam ng kapatid ko. Hindi lang isang babae o 2 beses, kaya syempre, kailangan ko magkaroon ng ebidensya. Lumayo ko kay Sarah. Babala ni Zephyr sa kanya, nakangiting sumagot si Rexon. Naiintindihan ko. Pagdating ng hapon, diretsong pumunta si Zephyr sa opisina ni Rang Rivera. Nang pumasok siya sa opisina ni Sarah, halatang sama ng kanyang loob sa muka. Nagdodrawing si Sarah ng draft. Malapit na siyang sumali sa isang competition kaya kailangang bilisan niya ang paghahanda ng kanyang mga gawa. Bakit nandito ka na naman? Tumingin si Sarah pataas kay Zephyr at napakanutang noon nang makita to. Mamaya pa sana kita kakausapin. Pero kung wala kang oras mamaya, mag-usap na tayo ngayon. Umupo si Zephyr sa upuan sa harap niya. Halatang may intensyon nito magtanong. Nakikitang matinding galit sa mukha ni Zephyr. Natakot si Sarah na baka hindi siya makapagpigil kaya binaba niya lahat ng blinds sa opisina. Anong gusto mong pag-usapan? Umupo muli si Sarah sa kanyang upuan at tumingin sa lalaki. Natulog ba kagabi si Marlon sa Cavite? Tinitigan siya ni Zephyr na may malamig na expression sa mga mata. Nandito ka lang ba para pag-usapan yan? Umaahon na muli ang pagkabwisit niya sa katawan. Kaunti pa lang ang lumilipas na panahon ha? Hinayaan mo na magpalipas ng gabi ang isang lalaki sa bahay mo. Sarah, ganun ka ba talaga kasabik sa lalaki? Kaka-file mo pa lang ng annulment, 2 araw pa lang ang nakakalipas. At nagpapasok ka na kaagad ng lalaki sa bahay mo? Ang sarkastikong pananalita ni Zephyr ay kaagad na sumambulat. Si Sarah ay tahimik na nakinig at napagtantong hindi na siya kasing galit tulad ng dati. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kanyang pag-mature o dahil nakapag-move on na siya, ngunit tila hindi na siya madaling magalit o malungkot. Bahagyang ngumiti siya at tumingin kay Zephyr ng malambing. Mr. De Vera, sapat na bang sinabi mo? Kung tapos ka na, maaari ka nang umalis. Kailangan ko maghanda para sa isang kompetisyon. Abala ako at wala akong oras para makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Biglang dumilim ang mukha ni Zephyr. Tumayo si Sarah at lumakad paikot sa kanya upang buksan ang pinto at pakiusapan siyang lumabas. Ngunit nang dumaan siya sa tabi ni Zephyr, bigla siyang inabot nito sa pamamagitan ng mahabang mga braso at hinila papalapit dito. Dahilan upang mapaupo siya sa kandungan nito nang hindi inaasahan. Ano bang ginagawa mo? Paulit-ulit mong hinahatak at hinihila ako ng ganito. Madali mo akong masaktan. Galit na sinabi niya, pilit na tumatayo upang makawala sa lalaki. Hindi siya pinakawalan ni Zephyr at sa malalim na paghinga ay hinawakan ng kanyang kamay. Hindi pa ako tapos magsalita. Ayaw ko makinig sa'yo. Nagsisikap siyang kumawala na may malamig na ekspresyon sa mukha. Mabilis na naubusan ng pasensya si Zephyr at nang makitang matinding pagtutol ni Sarah, mahigpit niyang hinawakan ng baba nito at hinalikan niya ang asawa ng marahas. Nagulat si Sarah, sinubukan siyang sampalin, ngunit agad na hinawakan ni Zephyr ang kanyang mga kamay at inayos sa likod niya. Sa ganitong paraan napilitan siyang tiisin ang maalab na halik nito. Habang pilit siyang nagpupumiglas, hindi nagtagal ay binitawan siya ni Zephyr. Tumingin sa kanya ng malamig at nagsalita. Makikinig ka na ba sa akin ngayon? Hindi, sigaw niya matapos makawala ng sumunod na segundo. Hinalikan siyang muli nito. Zephyr! Napasigaw na siya. Hinawakan siya nito ng mas mahigpit. Inupo siya ng paharap dito, ngunit hindi na siya nakapagsalita o makagalaw ng maayos. Nagulat siya na makaramdam ang paghalik nito sa kanyang leeg. Pababa sa balikat niya, pilit niyang tinataboy. Si Zephyr, pakawalan mo ako. Ngunit tila walang naririnig si Zephyr at sa kanyang pagpupumiglas mas lalo siyang hinawakan ito ng mahigpit. Ang mga mata niya ay bumukas sa gulat. Zephyr, itigil mo na.
Nang makaramdam ng takot, pilit tinulak ni Sarah si Zephyr. Ngunit dahil sa agwat ng kanilang lakas, hindi niya ito magawa. Patuloy siyang pinipigilan nito at ang kamay nito'y humihimas pa sa kanya nang walang pakundangan. Naramdaman niya ang galit at lungkot, bumigat ang kanyang loob at may namuong luha sa kanyang mga mata. Zephyr, naririnig mo ba ako? Sinasabi kong ayoko nito, bitawan mo ko. Pilit na sinabi habang nagpipigil ng hikbi. Makikinig ka ba sa akin? Bumubulong sa kanyang tenga si Zephyr, puno ng babala. Nagsimulang dumaloy ang luha ni Sarah. Bakit ganitong ginagawa nito sa kanya? Nakapag-file na sila ng annulment, bakit pa siya ginaganito? Naramdaman niyang labis na pang-aapi at nagsimulang umiyak. Bakit ko kailangan makinig sa'yo? Hiwalay na tayo, wala ka ng karapatan sa akin. Pero gusto pa rin kitang kontrolin, sagot ni Zephyr na mapang-angkin. Hindi mo dapat makita ulit si Marlon. Naririnig mo ba? Pero hindi ako makikinig. Tinuyo niyang kanyang mga luha at mariing hinalikan ito. Sabi ko, hindi na kita pakikinggan. Wala ka ng halaga sa akin. Naningkit ang mga mata ni Zephyr sa narinig. Ang kanyang mga mata'y punong-puno ng galit. Kailangan mo ba talagang makipagkita sa kanya? Ano bang pakialam mo? Lumalabas na hindi ka talaga titigil hanggat may nangyayari. Sabi ni Zephyr na puno ng iritasyon. Hindi na niya ininda ang pag-iyak nito at walang pag-alinlangang hinila pababa ang suot nitong sweater. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Zephyr, nanginig ang kanyang boses sa takot sa maaring gawin nito. At nagpipilit na ako mawala. Pakawalan mo ko. Halika dito, matigas na utos ni Zephyr. Habang hinuhubad ang sinturon sa kanyang bewang, nanginginig si Sarah. Muling sumagi sa kanyang isipan ng isang gabi mula sa nakaraan ang pagkabaliw ni Zephyr at ang kanyang mga luha. Ang gabing iyon ay tulad ng isang malupit na pahirap. Sa tuwing maalala yun ni Sarah, ang kanyang kaluluwa ay nababalot ng takot. Zephyr, kinamumuhian kita. Alam niyang wala siyang pag-asang makawala kaya napahagulhol siya at namutla ang kanyang muka. Ano kayang mangyayari sa araw ng fashion event na dadaluhan ni Sarah? Ano ang gagawin ni Sarah para masolusyonan ang hindi niya inaasahang problema? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.